Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video, another day, another walk. So dito nag-start na tayo ulit mag-walking here. So this time iba yung ruta ko. So dito ako padaan ngayon papunta ng Tanza. And parang feeling ko bago ako mag-walking, parang gusto kong mag-welga. You wanna know the reason why guys kung bakit gusto ko mag-welga? Look. Andito tayo sa tapat ng DPWH ngayon. Look at that. Diba sabi ko sa inyo, sobrang lapit ng DPWH dito sa apakaganda ng office ng DPWH dito. Kano yan? Kano na-get dyan? Mga magnanakaw! Sigaw na, mga magnanakaw! Janis lang. So ayun, mag-walking tayo ulit ngayon. Titignan natin kung ilang steps dito sa ruta na pinili ko ngayon. So, tara, samahan nyo ako. And mag-iisip tayo ng pag-uusapan natin today. So, let's go! And so, ayun na guys, nakakaloka at umaambon. Actually, lumalakas siya. So, maghanap tayo ng sisilungan muna. Nakakaloka! Nakakailang steps pa lang ako, like 2,000 ata. Or more, tapos biglang Jumulanis Morissette. Pero medyo malayo-layo na ako. So, let's go. Let's find a shelter. Arte! Di pa nga nagsisimula yung topic. Umulan na agad. Ano ba yun? So, tara. Hanap muna tayo na masisilungan. Ha? Ayan guys. So, upon checking, nakaka 2,228 steps pa lang tayo. And that's not enough. Actually, feeling ko, ang magiging steps ko nga dito, kung ididiretso ko to dito, paikot to pa ganun. Mahaba talaga siya, like legit. So, feeling ko makaka 10,000, 8,000 steps sana tayo kung hindi umuulan. Medyo mo lumakalakas-lakas na yung ambon, nakakaloka. Ano ba yun? Thumbnail muna. Thumbnail, loko. Mga nag-i-start. Medyo pinagpapawisan pa lang ko ng berry lights, oh. Tsaka yung sa dito ko. Tapos bila naman Jumulanis Morissette. Nakapag-walking ka nga, inubo ka naman. Ano ba yun? So, tara go. Mag-start na tayo ng topic natin in a bit. So, hintayin lang natin tumila to. So, ayun guys, naglakad na tayo ulit. Kala ko tumigil na siya, hindi pa pala. Medyo lumalakas pa rin siya ulit. Pero, dead man na. So, tatargeting ko na lang siguro ay maka 4,000 ako dito papunta. Then, 4,000 pabalik. So, makakatotal tayo ng 8,000. So, I think di talaga titigil yung ulan. Naririnig nyo na siya, diba? So, let's go. Apakaganda pa naman sana ng paglalakaran ko. Look, oh. Kaso guys, ang lakas talaga ng ulan. Tumutulo talaga siya ng todo ngayon. So, but anyways, tinuloy ko pa rin ang paglalakad. Okay na to. Dead man na. So, let's go na sa ating topic for today's video. So, for today's video, let's talk about love. Nakakainis! Long okay. So, syempre, first question. Who is your first love? Consider ba guys yung first love nung crush mo nung first year? Kasi may crush ako ng first year hanggang fourth year. Tapos feeling ko nung kasi mahal ko na siya. So na-remember ko lang yung first year high school ako hanggang fourth year. Tapos kasi nung first year, hindi ko siya kaklase. Nakita ko lang siya sa ibang section. Tapos lagi ko na siyang hinahanap. Tapos yun, eto na nga, surprising. Ang exciting part, naging kaklase ko siya ng second year high school. Tapos inabangan ko talaga siya. Like, lagi ko siyang tinitignan, lagi ko siyang inaano. Kahit nag-third year, nag-fourth year, crush ko pa rin siya. Kaso nga lang, nagkaroon siya ng jowa, tapos nabuntis niya. Ang OA na lang ulan. Bagyotra. Ano ba yun? Huwag na lang makapag-walking. Magalo na lang ang pawis at ulan. Magi, sakit ito. So, sumilong lang ako ng very light. Kaya importante talaga dito yung mapunon. Sarap maglakad dito. Ayun. Tapos, basta, hindi ko lang siya basta crush, mahal ko siya. Tapos, parang meron kaming mutual understanding nung second year. Kasi nag-uusap kami no, na parang sinabi niya, naku, pare-pareho lang kayo mga bakla, isa lang habol. May mga ganun. Tapos, excited ako lagi pumasok noon. Kasi nga, nagtatabi kami lagi sa likod. Tapos, may isang subject na lagi kami magkatabi sa likod, science. Tapos, dun sa science na yun, yung pinaka-paborito, ay second to the last subject namin yun. So, kapag wala siya, malungkot ako. Pero kapag nandun siya nun, magkatabi kami sa likod, chika-chikahan kami kung ano pinag-uusapan namin. And kinikilig talaga ako. So kayo, kamusta? Naaalala nyo pa ba yung mga crush nyo nung high school?
na talaga nagpakilig sa inyo ng todo. Kasi napakilig talaga ako ng todo noon. Like todong-todo. Mabasa na lang yung cellphone. Ano ba yun? Siyempre, eto, second. When you're getting to know, someone, parang meron ka nang nakakausap or may nanliligaw sa'yo, when can you say na parang it's time na parang mahal mo na siya or let's go being in a relationship? Ako, share ko lang ha. So, sa amin yung kidlat-kidlatan, picture-picture ba yun? So, sa amin ni DJ kasi that time, nung na-feel ko na parang mahal ko na siya is yung, mga part na ng January, mag-February, na lagi ko na siyang hinahanap. Magi, warla siya. Magi, parang pinapawela na okay. So sabi niya, ayun nga, parang January going February. After yun ang birthday ni Mama, na parang sabi ko na lagi ko na siyang hinahanap, namimiss ko na siya, na parang wait lang, hindi ko na siya basta crush, parang mahal ko na siya, kausap ko pa lang siya nun guys ha. Kasi I'm a kind of a person na parang alam ko na marami akong katulad. I'm a kind of a person na kapag binibigyan mo ako ng attention and then ng time, may effort ng kausapin ako, na-attach kagad ako sa'yo tapos napopol kagad ako. So comment down below kung ganun din kayo na parang sa simpleng conversation lang, sa simpleng usap or sa time na binibigay niya sa'yo, na parang na-attach ka kagad sa kanya na parang ay parang perfectong taong to kasi binibigyan ka ng importance. So yun kasi na-feel mo, binavalue ka niya, kaya binibigyan ka niya ng oras makausap at masaya siyang nakakausap ka. So ganun yung na-feel ko nun, kaya hinahanap-hanap ko na. Pero medyo matagal pa kasi kung February kami nun na parang feel ko na love ko na siya. Pero nilabanan ko kasi nga, medyo mahirap that time kasi medyo magkalayo kami no, nasa Cavite ako, nasa Manila siya. And then mahirap yung way of communication namin kasi wala siyang gamit na phone noon before, sira. And then, ayun, nung na parang, alam mo yun, natitrilan din ako, tapos, na parang, ay parang perfecto. Parang dun sa tree, lalo akong naanuhan na parang, ay tama tong tao. And then, hindi naman ako nagsisi nung naging kami. So, I'm happy being in a relationship right now. 7 months na kami together, pero we know each other for like 10 months na. So, ayan, I'm happy. I'm in a healthy and happy relationship. And, sobrang saya ko kasi feeling ko talaga nasa tamang tao kasi pinapahalagaan niya ako at alam ko na mahal niya ako at alam ng mga friends and family ko na mahal ako ni DJ. So kayo, kamusta? Paano yung sa inyo? So ayan guys, I decided na bumalik na kasi parang hindi siya titigil. Sobrang dilim dun sa part na yun talaga. So, and dire-diretso pa rin yung ulan. So, tara, pabalik na tayo. And ayan, so our next question would be, hi kuya, our next question would be, what can you sacrifice for the sake of love? May ganda-ganda ng tanong. Ako kasi sobrang dami kong kayang isakripisyo para sa pagmamahal. And actually, for loving DJ, I sacrifice a lot. Especially, the judgment of my family and my friends. Kasi, yung ibang set of friends ko, yung mga sila Nats, yan, sila Markini, sila Rod, sila Kleiny, sila Momski, nagulat sila nung si DJ yung jojowain ko na. And si DJ na yung jowa ako. Kasi before that, marami na akong iniisip na wait lang, mas bata sa akin to, and then, parang mas okay ba, kaya ko ba, sanay kasi unang Pilipino ko. And then ayun, din sinabi ko sa mga kaibigan ko na nga na yun, sila, yung mga friends ko na that I mentioned earlier, sabi niya, ready ka na ba? Girl, Pilipino yan. Bata, so masakit sa ulo yan. Tapos, sanay ka ba na ikaw naman this time? Kasi sanay ka na ikaw yung binibigyan, pinapadala ng pera, ikaw yung sinusuportahan. Sabi ko, friend, I think I'm done dun sa era ko na parang ako yung binibigyan, ako yung pinagpaprovide. And I know that this person will help me. Ayan, sabi kong ganun yung kay DJ, no? And then, alam mo yon yung judgment ng mga tao na deadmahin mo lahat yun kasi nga mahal mo na yung tao, na siya na yung gusto mong makasama. Medyo mahirap talaga at some point, especially yung mga Filipino, you know,
yung mga utang na mga pinapaspresya pag nakikita kayo outside. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Actually, may kikwento nga ako sa inyo. Ang cute. Kinwento sa akin yun ni DJ. Na parang sabi ko, love, nung naisip mo ba na parang tama or tamang tao na ako or ready ka na magkaroon ng jowang katulad ko? Kasi first time ako mag-jowang talaga. Sabi niya, oo love, wala na akong nagawa eh. Sabi niya na mahal na kita nun. Lagi na kitang hinahanap. Tapos, namimiss kita lagi. And then parang gusto ko kasama kita lagi. Sabi ko wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ganda. Gandang bilak. Naman uuwi. Ayun, going back. Na parang ang hirap. Especially in the Philippines na yung utak ng mga tao nakapaligid sa'yo, even though na tinatry mong hindi pansinin, pero naririnig mo yung mga thoughts at iniisip nila. Yun yung mahirap. So, ayun, sacrifices siguro yung mental health. Sacrifice ko yun para deadmahin yung mga judgment ng mga ibang tao. Then, at magpatuloy sa pagmamahal. Lahat, oras. Kaya mong sakripisyo kasi when it comes to love. Parang you can conquer the world pagdating sa pag-ibig. So, kaya everything is possible kapag nagmamahal ka. Walang matalino sa pag-ibig kahit malediktorya kami sa magkakamali ka. And sorry na everyone, at nandito tayo sa napaka-iconic na tindahan ni Mama. Nakikilala nyo ba siya? Siya si Mama ni Charlotte. Siya kasi ay mama ko, dahil si Charlotte ay kapitbahay namin. Dito nagsimula ang Mapatimplang Kape. Di ba dito yun, Ma? So yan, eto yung tindahan nila, Charlotte Aquino. Nasikat sa Facebook. Ayan si Mama. Anak ako niyan, huwag kayong mag-alala. Ang ganda ng mama ko. Di ba? Oh, fresh! Ngiti-ngiti lang. So ayan, chika-chikahan muna kami ni Mama dito, later na kayo. Bye! So ayan, basang sisiw na po ang ate gay nyo. So, medyo maambon-ambon pa rin ng very light, pero pabalik na tayo. So ayan, nagka-chikahan kami ni Mama ni Charlotte, guys. Siya yung Mama ni Charlotte na nag-trending dun sa, yung parang, how to win your girlfriend back after ng cool off. Yon, yung nag-trending na nagpapatimpla ng kapetra. So yun kasi dati, yung bahay nila dito sa Maynila, nung dun ako nangupahan sa kanila before, nung may afamtra ako. So super close talaga kami naman. So ayan, ang next question natin ay, ang last question natin, I think ito na yung last question natin. So, what's your deal breaker pagdating sa relationship? Ano yung masasabi mo na parang, pag nasa relationship ka, ano yung deal breaker mo na kapag ginawa to ng taong to ay, tama na, it's enough. Yung masasabi mong enough. Oh my God, ganito ng view. Diba? Yung masasabi mong enough na, tama na to. Ako for me talaga, lying. Ayoko nung magsisinungaling ka. Hindi ko alam, ayoko talaga nang magsisinungaling ka kasi na parang pag nagsinungaling ka kasi kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay. Lahat ng maling bagay. Na parang kapag nagsinungaling ka, I mean, kaya mo na mag-cheat kasi kaya mo nang itago yung mga bagay na gano'n na kaya magsinungaling na sabihin na wala kang babae kahit meron. Alam mo yon, na parang lahat karuktong ng pagiging sinungaling. Basta pero fresh. Kayo guys, anong deal breaker nyo pagdating sa relationship? Ako talaga sinungaling. I really hate lying. Kasi ngayon yung sabi ko, hindi mo pwedeng gawin kapag sinungaling ka na. Tsaka, bakit ka magsisinungaling sa taong mahal mo? Bakit ka magsisinungaling sa taong na dapat siya yung pinagkakatiwalaan mo sa lahat ng bagay? Diba? So, yun. Yun lang. Ano pa ba? Ano sabihin ko? So tara, diretso na natin tong walking natin and then, magchikan tayo pagdating ko na sa bahay. Let's go. Yan lalim. Majulog na lang ang gate. Buti na lang tumingin ako sa nilalakaran ko kundi sa baba ako magbablog. Doon habang inaanod. Let's go. And sorry na everyone at sa wakas nandito na tayo sa ating bahay at ayan look, basa at pawis tayo for today's video. So ayan, I think hanggang dito na lang vlog natin. Maraming salamat for watching this vlog. And maraming salamat sa inyo for always supporting us and supporting all the bayuts. Ayan guys.
So again, wag kakalimutan ng flood control issue. Actually, may nag-send sa akin ng panibagong issue. Humanta siya sa akin talaga sa next reaction video natin. At siya ang magiging topic natin for the next vlog. So ayan, shout out pala ka Claudette Jeline. Ayan, shout out sa'yo Claudette Jeline. Thank you so much sa pag-DM sa atin and showing us appreciation and support sa message mo. Ayan guys, so again, wag kakalimutan ng flood control issue, okay? At wag magpapakabog sa kahit anong issue. Dapat dun lang tayo. Ayan guys, thank you so much sa lahat ng daladalings ko yan. Ayan, my forever momshi. Ayan, my momshi. Popchi, kuya, and ate. I love you guys so much. At makita-kita tayo sa next vlog. Thank you for watching this video. Love ya!